Welcome back sa Pinoy MD, and as promised, sabi nga ho natin, makakasama natin ang ating internist na si Doc Oye Balburias this morning. Kaya, good morning sa iyo, Doc! Good morning, Connie, at syempre magandang umaga po sa ating mga kapuso. Handang-handa na tayo para sagutin po ang inyong mga katanungan patungkol sa inyo pong kalusugan. Eto na, Doc, ang mga ipinadala sa aming Facebook, ha? Sagutin mo na. Unang-una na dyan, ang tanong ni J. Paul. Ano nga daw ba ang posibleng epekto sa kalusugan kapag sinabing kulang ka sa potassium? Nako, J. Paul, ang potassium ay napakahalaga sa ating cell, no? So, kaya napakababa o napakaikli ng narrow range niyan na tinatawag natin. Hindi pwedeng masyadong mababa, hindi pwedeng masyadong mataas, no? Unang-unang epekto niyan, Jason, sa puso, no? So sa muscles ng ating puso. Kaya nga pag mababa ang ating potassium or mataas ang ating potassium sa katawan, pwede itong magdulot ng tinatawag nating irregular na tibok ng puso or arrhythmia na minsan nararamdaman natin bilang isang palpitasyon. Wala naman kay Cory Lito Sabate Flores, bakit mo kaya may dugo sa kanyang dumi? Tingnan natin yung dugo, kung ito ba ay sariwa, lalo na kung ang dugo ay lumalabas pagtapos mong mailabas na. Pasintabi po doon sa mga nag-aalmusal. Pagtapos na mailabas ang dumi at merong fresh na dugo, lalo na pagka pinahiran mo to ng tissue, no? Maaaring isang pinaka-common na sanhi niyan ay ang almoranas or hemorrhoids, no? Ngunit kung ang dugo ay kasama talaga ng iyong dumi, lalo na kung ang iyong dumi ay hindi naman matigas, no? Ngunit ito'y malambot pa at meron talagang fresh blood, nako, kailangan nating i-rule out ang iba't ibang mga pathology na maaaring magdulot ng pagkakaroon ng dugo sa dumi. Kailangan mong kumonsulta sa isang gastroenterologist at kung may indikasyon para ikaw ay mag-undergo ng isang procedure na tinatawag na colonoscopy, kung saan sisilipin ng camera ang iyong malaking bituka para malaman natin kung bakit dumudugo at may dugo ang iyong dumi. Ito, mula naman kay Robert Odavar. Doc, may tips po ba kayo para hindi daw na-empacho? Robert, ang empacho ay senyales na hindi mo nangunguya at natutunaw ng maayos ang iyong pagkain. Lalo na kung masyado kang mabilis magsubo, lunok na tinatawag natin. Dapat subo at ang tinatawag nating mindful eating, Robert, ay ngunguyain natin at least dapat 30 times ang ating pagkain. Kasi ang aktong pagguya ng pagkain ay magdudulot para mag-release ang iyong sikmura ng mga tinatawag nating digestive enzymes, no, na siyang tutulong pagpunta ng pagkain mo para ito'y tunawin ng maayos. So kung hindi mo yan napoproduce yung mga digestive enzymes na yan ang nagdudulot ng sintomas ng empacho. Mula naman kay Prince Rabina, posible bang pumayat nang hindi nag-exercise? Interesting yan, Doc. Oo, alam mo, karamihan ng tao ay akala malaking bahagi ang exercise, no? Maganda ang exercise, no? Ngunit ang ating timbang ay hindi lamang dahil sa pagpasok ng dami ng pagkain at kung gaano natin kadami ang ilalabas na enerhiya, no? So, ang ating timbang ay hindi lamang patungkol sa calories in or calories out. Maraming aspeto kung bakit hirap tayo mag-lose ng ating timbang, lalo na ang timbang ng taba, no? Isa na diyan ang hormones, no? Minsan ang mga toxins, lalo na sa mga kinakain natin, nagdudulot ito ng hormone disruption. Pwede rin niya magdulot kung bakit hirap tayong magpapayat. O kaya kung naaapektuhan ang iyong metabolismo, no? Metabolismo ng pagkain upang ito'y tunawin natin at maging enerhiya dahil sa kakulangan mo ng iba't ibang sustansya, maaari din itong magdulot kung bakit hirap kang pumayat. So hindi lamang exercise ang pwedeng magdulot, ang exercise makakatulong para pabilisin ang ating metabolismo or gamitin natin yung mga sustansyang kinukuha natin sa pagkain bilang enerhiya. Thank you so very much, Doc Oye, at sa lahat po ng mga nagpadala ng kanilang mga katanungan. At syempre, susubukan pa rin po namin na sagutin ang inyong mga katanungan. Syempre, pagka tuwing padala nyo sa amin yan, abangan nyo lang dahil baka yung tanong na ninyo ang masasagot ng ating mga eksperto dyan.